Okay, so magandang araw sa ating lahat. Bago ko sisimulan ng ating talakayan, ako po muna ay magpapakilala. Ako po si Pamela Ensahin na nagmula sa BS Ed Filipino 3D, ang inyong tagapag-ulat sa araw na ito. Ngayon, ating tatalakayin ang mga component ng kultura. So dito is napapaloob yung material na kultura. So kapag sinabi nating material na kultura, ito yung mga bagay na nalikha at ginagamit ng mga tao. So ito din yung mga material na object na nagawa at ginagamit ng tao mula sa pinakapayak tulad ng mga kasangkapan, muebles at pananamit hanggang sa malalaking bagay tulad ng agricultural na disenyo, mga kotse, makina at iba pa. So ngayon, mayroon tayong tatlong halimbawa dyan. So una ay ang kasangkapan, ikalawa ay ang kasuotan, ikatlo ay ang pagkain. Ngayon, dadako naman tayo sa di-material na kultura. So kapag sinabi nating di-material na kultura, ito ay hindi nahahawakan, subalit ito ay maaring makikita. So, napapaloob dito sa di-material na kultura ay ang norms, folkways, mores, batas, value, paniniwala, wika at technique ways. So ngayon, ating tatalakayin kung ano nga ba ang norms. So kapag sinabi nating norms, ito ay tumutukoy sa pag-uugaling karaniwan at pamantayan. Tinatawag ng mga sosyolohista ang norm na kumakatawan sa kung ano ang aktwal na ginagawa o kinikilos ng isang tao sa ideal at standard na inaasahang ugaliin niya sa isang particular na sitwasyon. Ayon dito ay ang norm daw ay isang ideyang nasa isip ng bawat miyembro sa isang grupo o pangkat. Ang ideyang ito ay nagsasabi kung ano ang dapat na inaasahang gawin ng isang sitwasyon. Ang ideal na norm ay mahalaga dahil nagpapaliwanag ito ng inuugaling ng iba at nakakatulong din na maging malaki para at maunawaan ng mga ugaliing ito. Ikalawa ay ang folkways. So kapag sinabi nating folkways, isa itong kaugaliang nakikita sa isang sitwasyon na tinitignan ang magandang kapakanan ng isang pangkat. So kung ang kultura raw ay sementong nagbubuklod sa mga tao sa lipunan, ang behavior ng mga tao ang pangunahing sangkap o sahog sa semento. Ang dahilan ng mga sosyolohista ay gumamit ng terminong folkways kaysa custom ay upang idiin na ang mga ito ang mga katanggap-tanggap na mga behavior ng isang tao sa lipunan. Ikatlo ay ang mores. So ito ay tumutukoy sa mga pamantayan ng kaasalang lubhang ginagalang at pinapahalagahan ng isang grupo o pangkat. So dito sa mores ay kinakailangan at mahalaga para sa kapakanan ng isang grupo ang pagsasabuhay ng pamantayang ito. Next ay ang batas. So para sa mga sosyolohista, ang batas ay formal at karaniwang ginagawa at isinasabatas ng federal, state o lokal na autoridad. Ikalima ay ang value. So kapag sinabi nating value, ito ay inaasahang pag-uugali o dapat gawin o kilos o ipinapakita sa pangkalahatan. So ito ay tumutukoy sa mga individual na ideya, ang kahalagahan ng pangangailangan at siyang magdidikta sa atin kung ano ang moral at immoral, na mabuti at masama, ang tama o mali at maganda sa pangit. Okay? So ngayon, dadako naman tayo sa paniniwala. So kapag sinabi nating paniniwala, ayon sa mga sosyologo, ito yung perception ng isang tao sa mga nangyayari sa kanyang kapaligiran at sa mundo. Kabilang na dito is yung pamahiin. So halimbawa doon is pamahiin. So halimbawa ng pamahiin is kapag gabi daw ay bawal tayong magwalis. Okay? So ngayon, dadako naman tayo sa wika. So ang wika ay bahagi ng ating kultura. Ang wika bilang kultura ay kolektibong kaban ng karanasan ng tao sa tiyak na lugar at panahon ng kanyang kasaysayan. Okay, so ang panghuli naman ay ang technique ways. So kapag sinabi nating technique ways, ito yung pakikiangkop ng lipunan sa mga pagbabagong dala ng teknolohiya.
So, nagiging maliit ang mundo at nakaka-impluwensyahan ng kultura dahil sa impluwensya na rin na dala ng mga bagong kagamitan at pamamaraan ng pamumuhay. So, ang technique ways ay kumakatawan sa klase ng pagbabago ng kultura at halos kabaliktaran ng folkways at norms. Okay, so ngayon naintindihan natin kung ano nga ba yung di-material na kultura. So, ito yung hindi nahahawakan, subalit maaring makikita. Ngayon, dadako naman tayo sa kultura at ang grupo. So, ayon dito ay may tatlong mahalagang tungkulin ang kultura sa isang pangkat. So, anumang kultura ay, una, isang paraan upang makita ang biolohikal na pangangailangan ng grupo upang mabuhay. So, ang paraang ito ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng pangangailangan ng grupo para sa kanilang biolohikal na pag-unlad at pag-usbong. Ikalawa ay ang nagbibigay ng isang individual na kasapi ng grupo na mag-adjust o makibagay sa sitwasyon ng kapaligiran. So, ito ay nangangahulugan na naglalayong bigyang kakayahan ang bawat individual na makibagay sa kanyang kapaligiran. So, dito is nag-a-adjust yung mga tao sa mga pagbabago upang mapanatili ang balanse. Ikatlo ay sa pamamagitan ng common ng kultura, nagiging channel upang makipag-interact ang bawat miyembro ng isang pangkat at maiwasan ang anumang alitan. So, dito ay sa pamamagitan ng common na kultura, nagiging tulay ito para sa masusing pakikipag-ugnayan ng mga kasapi ng grupo. So, naglalayong maiwasan ang mga hidwaan at mapanatili ang harmonia. Okay? So, ngayon, dadako naman tayo sa pandaigdigang hulwaran ng kultura. Ito ay, o mas kilala sa tawag na, universal pattern of culture. So, halimbawa ng universal pattern of culture ay ang wet rice agriculture. So, dito ay kumakatawan sa wet rice pattern ang pagiging ang maraming katangian ng kultura na ginagamit sa halimbawa yung mga kalabaw, paggamit ng araro, sakahan, espesyal na variety ng mga palay. So, yan yung sa wet rice agriculture. So, kung makikita ninyo ngayon, so, ayon dito ay si Winsker na isang Amerikanong antropolohista ang unang nagbigay ng pangkahulugan sa universal pattern of culture. Okay? So, ayon sa kanya, ang lahat ng tao sa mundo ay may una, wika at pananalita. So, ayon sa kanyang sinabi, ang lahat ng tao sa mundo ay mayroong kakayahang gumamit ng wika at pananalita. Ito ay isang pangunahing bahagi ng ating pagkakilanlan at kultura na nagbibigay daan sa atin upang maipahayag ang ating kaisipan, damdamin at makipag-ugnayan sa iba. Ikalawa ay ang material na kultura. So, ayon sa kanyang konsepto ng universal pattern of culture, lahat ng tao sa mundo ay may material na kultura. Ito ay tumutukoy sa mga likas na bagay o produkto ng mga gawain ng tao tulad ng kasuotan, bahay, kasamkapan at iba pang materyales na bagay na naglalarawan sa kanilang pamumuhay at kultura. So, ayon dito, lahat ng tao ay may una, food habits. So, kapag sinabi nating food habits, ito ay tumutukoy sa mga kaugalian at kagawiran ng isang tao o isang grupo sa pagkain. Kasama dito ang uri ng pagkain, oras ng pagkain at iba pang kaugalian sa pagkain. Ikalawa ay ang pamamahay. So, ito ay nangangahulugan ang estilo o anyo ng tirahan ng isang tao o komunidad. Kasama rito ang uri ng bahay, estruktura ng pamumuhay at kung paano ito naaayos. Ikatlo, so ito yung mga kinalaman, ito ay may kinalaman sa paraan ng paglipat o paglakbay ng mga tao mula sa isang lugar patungo sa iba. Halimbawa ay yung mga jeep, eroplano, tren at iba pang mga transportasyon na ginagamit natin. Ikaapat ay ang kagamitan.
So, ang kagamitan ay tumutukoy sa mga kasangkapan o instrumento na ginagamit ng tao sa kanyang araw-araw na gawain. Ito ay maaaring maging kasangkapan sa bahay, kasangkapan sa trabaho, o kahit nasa pampersonal na pangangailangan. Okay? So, ngayon, dadako naman tayo sa pananamit. So, ito ay naglalarawan ng uri ng kasuotan o na sinusuot ng isang tao o grupo. Kasama na dito ang tradisyon, kultura, at praktikal na aspeto ng pananamit. Next ay ang sandata. So, kapag sinabi nating sandata, ito yung mga kagamitan o kasangkapan na ginagamit sa pakikipaglaban o pangangalaga sa sarili. Maaring ito ay pang militar na personal na kaligtasan o halimbawa ng mga sandata yung mga baril at mga kagamitan or mga kagamitan na sa pakikipaglaban. At ang panghuli naman ay ang trabaho at industriya. So ito ay may kinalaman sa uri ng gawain na isinasagawa ng tao upang kumita ng kabuhayan. Ang industriya naman ay naglalarawan sa mga pangunahing gawain o produkto ng isang lugar sa bansa. Okay, so sa puntong ito, tayo naman dadako sa alternatibo o mga alternatibo. So, ayon dito ay ang bawat lipunan ay may kaugaliang sinusunod at mayroon din namang maaaring hindi sinusunod na tinatawag na alternatibo. So, halimbawa, dito ay yung pagbiyahe. So, nakadepende sa atin kung anong transportasyon yung gagamitin natin. Kung ito ba ay bus, jeep, tren, o eroplano. So, yan yung para sa tradisyonal. Sa alternatibo naman, ito yung pagbibisikleta, paglalakad, o carpooling. So, isa pang halimbawa dito ay ang pag-aasawa. So, pwedeng mag-asawa ng marami at meron ding namang hindi sang-ayon dito. So, para sa tradisyonal, monogamous na pagsasama ng dalawang tao sa pag-aasawa. Ang alternatibo is polyamory o pagkakaroon ng romantikong ugnayan sa higit sa isa pa. So, may mga ibang pangkat na parang okay lang sa kanila na mag-asawa sila ng marami unless na kaya nila itong buhayin. So, sa ibang kultura naman ay hindi sila sumasang-ayon sa ganitong kultura. So, ang pagkakaroon ng mga alternatibong pamamaraan ay naglalarawan ng diversity. Okay? So, at pagbabago sa lipunan, kung saan ang mga tao ay nagiging bukas sa iba't ibang paraan ng pagtanggap at pag-unlad. Ngayon, ating tatalakayin ang pagtingin ng ibang tao sa sariling kultura at ng iba. So, ito ay ang mga pagsusuri ng isang tao sa kanyang sariling kultura at sa kultura ng iba. Maaring ito ay may kasama sa pag-unawa, pagtanggap, o maaring may bahid ng prejudisyo. So, una ay ang noble savage. So, ito ay nangangahulugan na tanggap niya kung sino siya at hindi niya ito kinakahiya. So, ang konsepto na ito ay naglalarawan ng isang tao o grupo na hindi naapektuhan ng masamang impluwensya ng modernisasyon at tinatanggap niya ng buo ang kanyang sarili nang walang kahihiyan. Okay? So, ikalawa ay ang ethnocentrism. So, ayon dito ito ay paniniwala ng iba ang kanilang kultura ay tama at sa iba naman ay mali. So, ang pananaw na ito ay naglalarawan ng paniniwala ng isang tao o grupo na ang kanilang sariling kultura ay may superior o tamang paraan kaysa sa ibang kultura. Ito ay maaaring magdulot ng di pagkakaunawaan at di pagkakabatid. Ikatlo ay ang cultural relativity. So, ito ay tinitignan bilang pantay-pantay ang kultura. So, dito, ang prinsipyong ito ay nagsasaad na ang kultura ay dapat tignan sa kanyang konteksto at walang absolutong pamantayan kung ano ang tama o mali.
ito din ay nagpapahayag ng respeto sa pagkakaiba at kabuuang pag-uunawa. Ang ika-4 naman ay ang xenocentrism. So ito ay pagpapahalaga sa mga imported na bagay kaysa sa lokal. So dito ay ito ay pagsusuri ng isang tao na nagbibigay halaga sa mga imported na bagay o ideya kaysa sa lokal o sariling kultura natin. So ito ay maaaring magkaroon ng impluwensya mula sa ibang kultura na itinuturing na mas maganda o mas maganda ang antas. Okay? Yan yung sa pagtingin ng ibang tao sa sariling kultura at ng kultura ng iba. Ngayon, dadako naman tayo sa kultura na katangian ng ibang mga tao. So ayon dito, mayroong dalawang uri. Una ay ang polychronic. So ito yung taong gumagawa ng gawain ng sabay-sabay. So sa kultura na katangian ng ibang ng ibang tao, ang kultura ay may iba't ibang katangian na naglalarawan ng paraan ng pamumuhay ng isang tao o grupo. So yun na nga, yung dalawang kategorya na binanggit, ito na yung polychronic at monochromic. Ngayon, tatalakayin ko kung ano nga ba ang ibig sabihin ng polychronic. So, ayon dito, ang mga taong may polychronic na kultura ay naniniwala sa paggawa ng maraming gawain ng sabay-sabay. Ito ay nagsasaad ng pagtanggap sa maraming uri ng aktibidad ng sabay-sabay at ang pagbibigay halaga sa personal na ugnayan at pakikipag-ugnayan habang nagtatrabaho. So, halimbawa ng polychronic ay for example, halimbawa ay ako sa ngayon, mag-aaral ako. Tapos, habang nag-aaral ako ay kumakain. So, ako ay isang polychronic. So, ako yung gumagawa ng gawain ng sabay-sabay. Okay? So, ikalawa ay ang monochronic. So, ito naman yung taong gumagawa ng gawain ng paisa-isa. So, sa kabilang banda, ang monochromic na kultura ay mas naglalagay ng diin sa pagsasagawa ng gawain sa isa't isa. Ito ay nagsasaad na mas mahigit o mahigpit na oras na sistema kung saan ang mga tao ay nagtatrabaho o gumagawa ng isang gawain ng sunod-sunod at malinaw na oras para rito. So dito ay ito yung mga tao na gumagawa ng mga gawain na paisa-isa. Okay? So next ay ating tatalakayin ang katangiang komunikatibo ayon kina Hofstede at Trajan. So ayon kay Hofstede, 1984, maaring suriin sa dalawa ang katangiang komunikatibo. Una ay ang individualist, ikalawa ay ang collectivist. So kapag sinabi nating individualist, sarili lang ang kanyang iniisip. So wala siyang pake sa damdamin ng iba. So dito sa individualist na kultura, ang tao ay mas nakatuon sa kanyang sarili at sa kanyang mga personal na layunin. Ang pagiging independent at pagsusulong sa sariling interes ay maaaring maging pangunahing halaga. Ang ikalawa naman ay ang collectivist. Sa kabilang dako, ang collectivist na kultura ay nagtataglay ng mas mataas na halaga sa pagsasama-sama at pakikipag-ugnayan sa grupong kinabibilangan. So dito ay ang damdamin at pangangailangan ng grupo ay mas pinapahalagahan kaysa sa personal na pag-uunlad. So yan yung ayon kay Hofstede. Ngayon, dadako naman tayo sa kay Trajan. So, inuri naman ni Trajan 1990 ang katangiang komunikatibo bilang allocentric at idiocentric. So, kapag sinabi nating allocentric, ito yung tao ay mas nakatuon sa pangangailangan ng iba. Ito ay naglalarawan ng pangkalahatang pagbibigay halaga sa ugnayan sa grupong kinabibilangan at ang kolaborasyon sa pagtutok sa pangkat. So, yan yung allocentric. So, dito is iniisip ng isang tao na mahalaga yung kapakanan ng iba. Ang ikalawa naman ay ang idiocentric. Sa idiocentric naman, ang sentro ng atensyon ay nasa sarili ng tao. Ang pagiging idiocentric ay nagpapakita ng mas malaking focus sa sariling interes, layunin at pangangailangan kaysa sa pangkat.
So dito, nangangahulugan na sarili lamang ng isang tao ang mahalaga. Okay? So, yan po ang aking tinalakay sa araw na ito. So, muli, ako po si Pamela Ensahi, nagmula sa BSED Filipino. So, maraming salamat sa pakikinig.